Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Idol talaga ang Pilipino, mga palangga. Kaya naman, tuloy-tuloy ang ating bodyakan at araw-araw tuloy-tuloy din ang kawalang hiyaan ng mga bangag na nasa administrasyon. Unahin natin ang Tuwad Committee, umurong at natakot na sila kay Pangulong Duterte. So kahapon ay naglabas ng statement itong si Barbers. At syempre, yung mga kaalyado niyang mga hunghang, right? Diyan sa Tuwad Committee na hindi na daw nila ipapatawag at hindi na iimbitahan si Pangulong Duterte diyan sa war on D nila. Okay, nakita nyo naman, nung nakaraan ay talagang rockstar ang ating Pangulong Duterte. At syempre, mga kababayan, naaalarma sila, natatakot na talaga itong mga kawatan, okay, sa taong bayan. Dahil hindi natatagal yan. I'm telling you, hindi natatagal yung mga yan. Konting kembot na lang. So, di ba, ayaw nila ipatawag na si Pangulong Duterte. Meron pa ako nabasa na kesyo, baka daw sumikat pa. Hoy, mga buwaka ng ginemis nyo. Di ba? Kahit ipatawag nyo hindi, sikat si Pangulong Duterte sa buong mundo. Even Trump ay talagang pinuri siya at even mga foreigners nagsasalita na sana pwede bang hiramin ng presidente ninyo during Duterte administration. And now, mga palangga, ang WAD committee, tuloy-tuloy nila yung kanyang kadyutahang hearing tungkol sa war on D, pero ayaw nila ipatawag yung pinaka-main main suspect na gusto nila, di ba? Kasi dinidiin na nga ang Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte man nag-amin na sa sarili niya na risgo niya. Okay? Kung ano man 'yon, 'di ba? Accountable siya sa mga bagay-bagay na dapat lang siya accountable. 'Di ba? Pero bakit hindi na nila ipatawag si Pangulong Duterte kung gusto talaga nilang dikdikin ang Pangulong Duterte? 'Di ba? So natatakot itong mga yawa na ito kaya actually during that hearing sa WAD committee, ano sabi ni Pangulong Duterte? Sabik na siya, papuntahin nyo na ang ICC at bukas na bukas, mag-file na kayo ng case against me at willing ako magpakulong. Sabi ni Pangulong Duterte, kahit sa dahig pa, kay gusto man lang niya magpasyal din dahil di pa siya nakapasyal doon. So ngayon, mga palangga, yan ang ngayon, yan ang nasisindak. Okay? Nasisindak itong mga huwad committee na ito. Katakot-takot, tignan mo mga palaga, wala na talagang patutunguhan ang bayan ninyo dahil talagang pinagkakabalahan nila mga walang kwentang bagay. Wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggat nandiyan ang mga demonyong mga bangag. Alright? Then, alam nyo na yan, the reason na ayaw sila ipatawag dahil natatakot sila na lalong sumikat at mag-aklas ang taong bayan, mag-peaceful movement. Imagine nyo, recently, ito, punta tayo sa mga bayad na rallyista ng bangag. Di ba nagbidabidahan sila na nagpapatawag sila ng rally? Dito nga sa EDSA din, di ba? Sa People's Park, kung saan, monument kung saan, diyan tinanggal, diyan nag-rally ang mga dilawan
noong umaaklas sila, nagpupumiglas sila, na tama na sobra na ang diktadorya o ang diktadorya ni Marcos Sr. Tignan nyo ha, you compare. Thank you dito sa nag-send sa akin at gumawa itong mga palangga. You compare this. Nakita nyo yan? Okay? Yung rally, okay? Yung rally, ayan, rally ng natin. Okay? Ito ang rally ng mga bangag. Okay? So, isinasalarawan dyan, mga palangga, noong November 30, ang mga pulis, di ba, high alert. High alert sila at binabantayan ang ating mga palangga. Not only the Duterte supporters, kundi yung mga galit na sa ginagawang pangbubudol o pagnanakaw ng Marcos Jr. Kaya nagtipon-tipon ang mga nagrally sa EDSA Shrine. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Diba? Meron dyan na tinutulungan nila Maui, tinutulungan nila MJ through food dahil talagang ayaw nilang umalis hanggat nandiyan ang bangag. Imagine mo, dyan sa EDSA Shrine, na alerto, high alert ang mga pulis. Binabantayan talaga tayo, ayaw tayo papuntahin man lang sa kalsada kasi utos ni Lisa Tanas. Utos ni Bangag, utos ng mga putang inang ito. Pero itong mga nasa People's Park or Monument, kung nasaan nga yung EDSA 1 ay diyan napatasik. Nasa gitna sila ng kalsada. Nakita nyo? Oh. Nasa kalsada sila. Pero na pulis na nagbarikada sa kanila wala. Ito, mga kababayan, ang pagpapakita na talagang wala ng batas sa Pilipinas. Ibig sabihin, kapag ang nagrally ay ordinaryong Pilipino na nagpupumiglas dahil gusto nang kumawala sa mga adik, iaalerto lang ang mga kapulisan. Tatawagan lang ang putang inang pare dyan sa EDSA Shrine na si Jerome, di ba? Na huwag pagamitin ng mga facilities ang mga parishioners, ang mga tao, harangan, barikadahan. Pero yung mga bayad, naralista nila kahapon na hindi nga nagtagal ng kahit alas 10 ng gabi dahil pumunta sila, I believe, tanghali, tas alas 6 wala na. Matapos sila siguro nakakim-kim ng bayad kasi tingnan mo, well-organized. Naka-uniforme silang pula. Saan kukuha yan? Kung yan ay hindi inorganized, na naka-uniforme sila, nakapula talaga sila, sinyalis ng pulawang bangag. Whereas yung yung mga rally ng taong bayan, dyan sa shrine, and sa shrine, wala naman silang pula ay green na uniforme. Iba-iba kasi iba-iba yung may naka-itim, although may mga supporters ni Inday Sara, may iba-iba talaga yung mga nire-represent nila. Kumbaga, iba-ibang sektor. Pero dyan kahapon, sa mga bangag, nagpakalbo-kalbo pa. Nagpakalbo pa yung kanilang mga supporter ng mga addictus. Na mukhang mga addictus at mga kaliwa. Ito yung parang recruit sa bundok na nakatakip pa yung pagmumukha nila. I think may picture tayo dito na sinend sa atin. Nakatakip pa yung pagmumukha nila na parang takot sila ipakita yung kanilang pagmumukha. Ay, ito. Okay? Ito, mga palangga. Okay, tignan natin. Panawagan nilang demokrasya, pero yung mga mukha nila, ayaw nilang palayain. Okay? Ayaw nilang palayain, ayaw nila ipakita. May takot na sila na malaman na sila ay mga miyembro ng NPA o mga rebelde. Bakit naka-cover yung kanilang mukha? Diba? Nakaganyan. Ito ba ang mga matatapang? O, yan. Yan ba ang mga matatapang? Nakatakip ang kanilang mga pugmukha, parang mga mafia, parang manggugurgur, parang talagang gumugurgur ng mga tao ang mga pagmumukha nila. And look at Princess Maui, MJ, JM Morales, Channel 167, sila Nico, sila Attorney Trixie, nandyan ng kahapon, ng Friday. Diba? Tuloy-tuloy kasi yung pag-gather ng peacefully gathering ng mga peaceful na rallies na sukang-suka na sa kadyutahan ng bangag na ito. Not only the Duterte supporters, pero lahat ng sukang-suka na sa gobyerno ng mga adik. Sino pa? Andun si Jimmy Bondoc, si Cathy Binag. Diba? At sino-sino pa nagsabi? May mukha sila.
Meron silang pagkakakilanlan. Sa kabila ng kanilang pagpakilanlan, ano ang ginawa ng mga pulis doon? Tumutok tayo doon. Ilang days ako na hindi natutulog. Tayong lahat. Nakatutok tayo 7 hours ang ating vlog. Diba? Dahil binantayan natin. Ano ang ginawa ng mga pulis? Nakabantay din sila. Ano sabi ng mga pulis? Wala silang magawa kasi napag-uutusan lang sila. Trabaho lang. Pero kahapon, yung mga rally ng mga bangag na bayad, ang mga putang inang pagmumukhang mga takot. Hindi nga nagtagal, 6:00 wala na sila according to nag-report sa atin. Ano ang senyalis niyan? Pumunta sila dyan sa rally na yan kasi inutusan sila na bibigyan ng what? Kapalit. Doon pa lang na naka-uniformado sila lahat, nakapula sila, ha? Yun ay pagpapakita na they are, sabi nga ni Leni Robredo dyan, di ba? Well-oiled. Okay? Nagrasahan, namantikaan, para lang ipakita na kunwari may sumusuporta pa kay Bangag. Ilan lang sila doon. Tapos right there and then, pinick up ng GMA, ng media. Pero sa atin, ang dami-daming tao, di ba? Kailan lang ba pinick up nila ng media? Pinick up nila, kasiraan pa. Pero hindi nila pinick up yung nag-iipon-ipon ng mga pulawan na parang nag-uusap na magkano kaya ang binigay ni Lisa Tanas at walang pulis. Per hour daw yung kontrata, sabi ni Jow Extreme. Okay? Dito mo makikita, mga pulis, mga military, lahat kayong sektor, binababoy na kayo ng gobyerno. Paulit-ulit na lang ba tayo para ako maikolalya dito? For more than 2 years ako nagdadadakdak. Ang karamihan nga sa inyo, ay, naku si Marlica, ganyan. Ano ang sabi ko sa inyo? One day you will realize at magigising kayong lahat na tama ang sinasabi ng ating mga informers, ng ating mga puting ahas, na si Lisa Tanas ay kidnapper, kawatan, sindikato, mafia, name it. At si Bangag Jr., si Romualdez at lahat ng mga putang inang mga nasa Huwad Committee, nasa Kongreso, Senado, uubusin ang dugo nyo. Yan. Tayo na nagrarally, speak up, peaceful, na hindi naman tayo violente, nakaharang ang mga pulis. Mga pulis na may mga pamilya, magising kayo. Mga military, junior officers, matataas man o hindi, magising kayo. Bulag ba kayo? Ang peaceful rally sa EDSA Shrine ay pinalibutan, binarikadahan, yung, what do you call it, portalet, ayaw niyong ipababa, ayaw niyong paihiin yung mga tao, di ba? Dahil ayaw ni Lisa Tanas, di Bangag Jr., na bigyan, yan ang instruction na ayaw bigyan ng convenienting paggawi ang mga rallyista doon para hayaan na maihi kayo, tumakbo kayo kung saan man. Samantalang itong mga putang inang mga bayaran, mga sindikato na nagrally sa EDSA dyan kahapon, ay anong nangyari? Grabe. Grabe yung treatment. So ganito talaga ang itsura ng Pilipinas? Ganito ba talaga ang gusto nyo? Yes, I am addressing you, military, police, mga religious group leaders. And I'm grateful tayong lahat. Ang INC anytime ay magkakaroon ng malawakang pag-rally para sa suporta na wag i-impeach si Inday Sara at tumutok na lang ang bangag na administrasyon na ito kung paano ipaliwanag saan napunta ang bilyon-bilyon na 5,500 control project everyday. Saan napunta yung mga unprogrammed funds na supposedly para sa mga magagandang programa. Diba? Nasaan? Yan ang layunin ng INC at ibang mga religious group. Ang mga kapwa ko Katoliko na mga pare, wala pa. Namamantikaan ba talaga kayo? O nag-aantay kayo? Nag-aantay kayo ng what? Ano inaantay nyo? Kaya wala na ngang wala nang mabuting makikita ka sa mga kapareang Katoliko. Not all po yung mga nababayaran lang. Tandaan nyo, may mga damaso, maraming damaso dyan. Ang punto ng taong bayan dito, mga palangga, ilang araw sila Maui, EDSA Friday Group, nagrarally since June pa. Iilan lang sila noon. 4, 5, 6, di ba? Ilan na sila noon? Yung mga pulis na aalarma na, iilan pa lang sila noon. Eto,
Itong mga bangag na nagpakalbo-kalbo pa para pakita daw ng support kay Bangag Jr. Putang ina, ang bobobo nyo. Dapat hindi kayo nagpakalbo. Nagpakalbo kayo para what? Wala ng buhok? Para wala ng hair follicle test? But anyway, kahit magpakalbo kayo, di ba, kahit saang buhok, kahit bulbul, di ba nga, pwede. Di ba? Hindi nyo ginagamitan ng utak. Akala kasi nila siguro, magpakalbo tayo para hindi na wala ng hair follicle test. You know, joking, ano lang palangga, for the heck lang. Kasi mga bobo eh. Okay? Pakalbo na tayo para wala ng hair follicle test o wala na kaming buhok, hindi na kami magpa-hair follicle test, wala na. Di ba? Ang ginawa nyo dapat, nagpa-hair follicle test kayo dahil baka mga addictus din kayo katulad ni Bangag. Katulad ng amo nyong Bangag at kayong mga polis, kayong mga military, lahat kayo na nakakarinig. Tama ba na ang mga ordinaryong tao na doon sa EDSA, mga middle class, mga nag-opisina, nagtitinda o kung anuman, from different walks of life, different iba-ibang status ng buhay nila, ay nandoon para magsiwalat ng kanilang grievances, ng kanilang emosyon. Ayaw na namin sa Bangag at adik na presidente. Pero ang ginawa ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanasi Tambaluslos, pinadala ng bata-batalyong mga pulis. Di ba nakita nyo naman yun, nag-viral yun, nakaantabay sila. Pero itong mga hayop na ito, na mga mukhang mamamatay gurgur, mga manggugurgur, nakatalokbong pa, very NPA, very mafia, ang datingan nila, open arms. Winelcome sila sa kalsada. Nakita nyo kaya kayong mga palangga, mga lahat ng Pilipino, whether ikaw nasa abroad, may pamilya ka, lulubog na ang Pilipinas, maging adik na ang inyong mga anak kung hindi nyo hahayaan ang kaputahan nito ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, dahil ang sabi nga niya, kaya niyang bayaran lahat, pati ang INC, kaya niyang patigilin yan sa pamamagitan ng pagbayad, pagpanakot kung sino-sino man ang dadaanan niyang access para stop ang INC. And I believe ang mga INC ay may mga paninindigan. Sila ay hindi bayaran. Sila ay talagang para sa katotohanan, para sa kanilang mga miyembro at pangkalahatang Pilipino, dahil ever since naging partner naman yan ng Pilipino ang ng gobyerno ang INC. At not only INC, lahat naman ng religious group, whether you are Muslim, whether you are Katoliko, may mga mabubuting tao, lahat tayo partners ng bayan natin para isulong ang makaayusan at kaginhawaan ng Pilipinas. Kasi whether ano man ang reliyon nyo, kung saang status ka man na bilong, mga palangga, Pilipino ka pa rin, na kailangan mong maging parte ng society para maging mabuti ang isang bayan. Di ba? Pero yan ang gustong gawin ni Lisa Tanas. Kitang-kita na. And now, yung mga adik na mga celebrity na dating dilawan, di ba, nagalit-galit kay Marcos, tignan mo, yung si Dilima, yung Deles na yan. Okay? Yung Deles na nag-file, tignan natin to. Papakita lang natin sa inyo yung mga ginagawa ng mga kaputahan ng gobyernong ito. Alright? Here we go. Okay, tignan natin to. May nag-send sa akin ng link. Right? Okay, like yung isa sa mga nag-file ng impeachment complaint laban kay Inday Sara, itong si dating Secretary Ging Deles. Okay, ano to? Sino ito yung Ging Deles na ito, mga palangga? Okay? Ang dami niyang mga kaso dati, ang dami niyang mga kinasangkutan, okay, na mga, what you call it, anomalya. Nung nasa administrasyon ni Noynoy, okay, ay mayroon kinwestiyon sa kanya yung pagrenta ng mga sasakyan sa kanyang departamento at kung ano-ano pang mga ibang mga corruption. Hindi natin siya i-discuss. What I am trying to point out, di ba? To prove a point here, na itong nasa likod ng pag-uusig, ng pag-i-impeach kay Inday Sara sa mga kasinungalingan, walang kwentang 125 million confidential fund na inaano sa kanya, na pinupukol sa kanya. Itong putang inang itong mga nasa likod, katulad ni Dilima, lumantak ng Saba, Ging Deles sangkot doon sa mga
anomalya during Noynoy. During Noynoy ito itong si De Lima, lumapa ng saba sa preso. Lumapa ng saba ni Dayan, ni Junel, kung ano pang kaputan, kabigaan, kaalputan, frailties of kadyotahang, you know that already. Ito yung mga tao, ano ang moralidad nito? May moral ba ito? May immoral. May maayos ba na pag-iisip to mga to? Kung ikaw, DOJ secretary ka, mataas ang iyong panunungkulan, may pananagutan ka sa taong bayan, kung paano mo i-presenta ang iyong sarili, 'di ba? Na ikaw ay magiging morally, 'di ba? Morally accepted. Pero katanggap-tanggap ba sa lipunan ng bayan na si De Lima na andyan na ginagamit ni Lisa Tanas, okay, ng Dilawan Pulahan para pukulin si Sara Duterte, ay sinira ang buhay ng pamilya ni Ronnie Dayan. May asawa si Ronnie Dayan. Yan palang may kaso na dapat si Laila De Lima. Sa mata ng Diyos at mata ng batas ay may kasalanan siya. Bawal ang pakikiapid. Diba? May kaso na dapat yung hinayupak na yan. Dahil nagpakangkang siya, nagpakantot. O yan na lang kung gusto nyo. Diba? Ang pangit na salita. Pero nagpatsukchak. Si De Lima nagpatuhog sa isang may asawa, harap-harapan, gamit ang pondo ng bayan. Ginagamit niya ang DOJ during the time. Kumanta-kanta pa sa loob ng bilibid. Ano pa? Junel! Diba? Ganon-ganon. Yan ba ang mga taong gustong suportahan ng mga Katoliko na katulad ko? Na ang dating DOJ na nagpupukol ngayon kay Sara dahil sa 125 million confidential fund na yan na ginagamit nilang grounds for impeachment, na yan naman ang nagbigay ang presidenteng bangag na dapat managot din kung yaan ang premise na gusto nilang sundan. Di ba? Yan ba, mga Katoliko? Pinagmamalaki mo si Deles ng mga mukhang pagot? Ayun ko, Ilonggo lang ang makaano niyan, makaintindi ng pagot. Ando to kung anong Tagalog ng isda. Di ba? Yan ba, Iglesia Katolika? Di ba? Catholic Church? You, father, mother, sister. Kasama pa kayo doon sa likod. Backup dancer pa kayo ni De Lima. Ano? Nagpatuslok din kayo, lumapa din kayo ng saba. Ikaw na madre kayo doon na nasa likod. Tanungin ko kayo. Eto ba ang bansang Pilipinas na gusto nyo pamunuan ng katulad ni De Lima na nagpasalaksak ng kepyas niya sa isang saba ng driver niya na may asawa at ka-text pa ni De Lima ang anak ng kanyang kinakalantari na may asawa. Tita, ano ba tawag niya kay De Lima doon sa anak ni Dayan? Wala na po kami pambili ng ganito, ganyan, parang nangingiyata ng pera, Asaan? Hoy, kapwa ko Katoliko, nasaan? Tama ba yan sa mata ng Diyos? Sa mata ng Diyos. So kung ganyan pala na ang gusto nyo, o katulad ni Lisa Tanas, na bumuka ka at may napatay o pinatay o ginurgor na PSG dahil sa kadyotahan ni Lisa Tanas, yan ba? At ang pagiging adik ni Bangag Jr., yan ba ang gusto nyo? Pilipinas? This is not about Sara Duterte. This is about the kadyotahan, harap-harapang isinasampal na sa inyo. Finak-check na kayo ng kalikasan ng Diyos nung ipinagmalaki ni Bangag Jr. Meron tayong 5,500 control. The next few days, 2 days, boom! Finak-check, nagbaha dahil hinagupit tayo ng Diyos. Hinagupit tayo ng langit. Wala kayo, tahimik kayo lahat. Asan ang infrastructure project ni Bangag? Nasaan? At ngayon, anong gagawin nila sa PhilHealth? Ano ang gagawin sa PhilHealth? Alam niyo naman kung ano yung PhilHealth na yan, di ba? Yung universal healthcare na yan. Pinasayang batas na yan noong 2019 ng ating ng government ni Duterte. At syempre, kung sino-sino pa yung mga author, during that time, si Spoke Sari Roque ay isinusulong yan. During that time sa Congress, and I believe ang author yan si J.B. Ejercito. But anyway, di ba? Yun naman talaga dapat ang trabaho ng mga kongresista at mga
senador magsulong ng mga magagandang batas katulad na lamang ng United Healthcare benefits na yan para sa Pilipino. Nasusunod ba yan? Na-implement pa yan? Bakit ang dami pa rin lumalapit sa akin, Miss Marlica, ganito, sa public hospital, ganito, ganyan, dadadada. May mga benepisyo, whether ikaw ay mahirap, di ba, or middle class na nagbabayad niyan, automatiko, di ba? Automatic, right there and then, di ba? The moment na ipinasayang batas na yan, ikaw bilang isang Pilipino ay miyembro ka na ng PhilHealth. Napakagandang layunin yan. Napakagandang batas. Di ba? Bakit ka mo? Baka hindi nyo pa alam. Yung mga middle class o mga middle class earner, di ba? Nagbabayad kayo ng premium ninyo. Paano naman daw ito mga mahihirap na walang mga trabaho? Yung iba kasi hindi nyo alam yung inyong karapatan. Yung batas na yan, mga palangga, ay nagsasabi na what? Automatic, ang bawat Pilipino ay miyembro. Kaya nga tawag dito, may lumapit kasi sa akin ng pang-dialysis at kung ano-ano. Ang dami mga nagme-message sa akin, sa totoo lang. Sabi ko, di ba, may programa ang gobyerno diyan sa PhilHealth na yan, okay, na mayroon kayong libreng dialysis. Okay? Ang sabi pa nga sa akin, naalala ko, actually, kakilala ko, sabi niya, kasi hindi po ako nakapagbayad ng premium, kaya hindi kino-cover ng hospital. Ano, hindi ka nagbabayad ng premium palangga? Sabi ko sa friend of my friend, i-push mo yan. Anong hindi ka nagbabayad ng premium? You classify yourself as indigent o wala kang pera. Tell the PhilHealth. Di ba yan yung programa niyan? Ibig sabihin, kung nabilong ka o na-classify ka, sa mahirap ka, di ba? Below poverty level ka. Ibig sabihin, ang gobyerno, ang PhilHealth na ang magbabayad ng premium mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Anong pinagsasabi? Na mga putang ina yan sa hospital, i-educate mo ka ako yan. Basahan mo ng batas, mag-research ka, I don't know kung, if yung taong yun, tama ba yung pagkaintindi niya or what. Sabi ko,